Hi sa lahat ng mga viewers. Assalamualaikum. Sa lahat ng mga Muslims. And of course, sa lahat ng mga Pilipino, isang magandang araw po sa inyong lahat. Well guys, I am Jomax. So, napag-isipan ko na lang na i-share yung aking thoughts and i-share yung mga bagay-bagay na siguro masasabi natin na na-realize ko, na-feel ko kasi parang sharing is something, a good way of releasing your thoughts and make you realize something. So, siguro I will try this approach para hindi masyadong mag-build up, diba? So, sharing is caring as well. Kasi baka meron kayong matutunan din sa akin and then of course, sa lahat naman nakikinig, meron din ako matutunan mula sa inyo. So, yes guys. So, ngayon, actually, sasabay ko na yung pagkuha ko ng aking blood sugar. Oo. So, siguro napansin niyo sa aking mga vlogs, sa aking mga short chuchuchu regarding this glucometer. So, hindi ko aakalain na talagang magagamit ko ito in this point in time. Oo. Kasi, I was diagnosed as a pre-diabetic. That was way back in 2021. Kaso lang, at that time kasi meron kaming physical examination sa office, sa work. So ngayon, it so happened lang na it was found out na I am a pre-diabetic that time. So, yun, medyo fluctuating naman siya. So, until such time na since nawala na yung privilege na yun sa mga empleyado, yung tinatawag nila annual examinations. So, napabayaan ko na din. So, it's a kinda not good. Then, right after that, uminom ako ng mga tinatawag nilang milk tea. Then, mahilig ako sa sweets. And yes, there is a cravings there out there. So, hindi mo maiwasan yung mga cravings, especially pag nasanay ka na, diba? So, ngayon, 2021. So, now is 2025. So, nung September, medyo na-feel ko na parang there's something wrong with my thumb sa aking feet. Parang hindi naman ako, medyo may konting pain lang and then sumasakit yung aking likod. Sabi ko parang hindi na to tama. Oo. So ngayon nag-curious ako. So nagpa-blood test ako mismo sa aking amiga and then to find out that my HA1BC is nasa diabetes na siya, na full-blown diabetes. Subhanallah. So it's already 10. The range is 10 point something, which is ang very normal is around 6. So, yun. At dahil doon, yun, parang okay. Parang sa akin, okay, fine. I'm already in this stage ng diabetes. So, somehow, ang one thing na naging paranoid ako kasi naging makati yung aking private part. Of course, lahat naman ng mga babae nakaka-experience ng ganyan once in their lifetime. So ngayon, I was looking, medyo na doon na ako nag-start na mag-worried and everything. Oo, so dahil sa pag-worry ko, sa kakahanap ko ng sagot and everything, so I only found out na yung pala yung nangyayaring ganun is because dahil sa diabetes or dahil sa mataas yung sugar level ko. So, yun, so hindi ko alam ang gagawin kung ano ba ang dapat kong gamutin kasi makati talaga siya. So, ayoko naman siyang ikamutin kasi syempre baka medyo sumakit pa siya or magkaroon ako ng sugat or any scratches. So, talagang pinigilan ko na talaga. And then right after that, pumunta ako sa isang doktor. So, ito pa yung medyo nagkaroon ng worst things worst. Pumunta ako sa isang doktor, which is an OB-GYN, kasi I was thinking na the person na pwedeng makatulong sa akin sa akin ng ganitong mga instances is ang isang OB-GYN. Of course, nakapunta na ako sa internist ko. So, actually, nakadalawang beses na ako pumunta and binigyan niya ako ng Catanimax for maintenance ng aking diabetes. Actually, merong gluco something like that na gamot pero inalis na lang niya kasi so happen lang daw kontrolado ka naman yung sugar, which is alhamdulillah. So right after that, pumunta ako sa isang OB-GYN and then yun, alam mo yung pagpasok ko sa OB-GYN niya sa kanyang clinic, nagmamadali siya kasi kailangan daw niyang yung client niya manganganak.
So, pumasok ako, sabi niya, halika, ultrasound ka. Sabi ko, hindi ko magpapa-ultrasound. Kailangan ko lang ng advice. Kaya, magpareseta ng gamot. So, yun ang sabi niya. So, alam mo yung fast break, yung pagsabi ko ng aking mga concern. Pinakita ko pa yung mga yung urinalysis ko and everything. So, kumuha lang siya ng gamot na antibiotic. Yung isa, it's 4 times a day. Yung isa, para sa UTI, is twice a day. So, ngayon, medyo na-worry ako kasi alam mo yung pagpunta ko ng clinic, parang nasa tindahan lang ako na kumukuha lang siya ng mga bilihin and whatsoever without questioning anything, without asking for any laboratories or whatsoever. So, yun. After that, mga around 3 minutes ata yung aking consultation sa kanya. Ayun, tapos na, wala na. As in, ganun kabilis. So, wala talagang any backup. So, ano ba sabi ko? Ano ba tong doktor na to? So, ngayon, dahil sa pag-worry ko, medyo nagkakaroon na ako ng starting of medyo anxious thingy. So, nangyari doon mga ma'am and mga sirs is, uminom ako. Siyempre, nag-start na ako uminom. And then, pagka second day, meron ako na-feel na mga feelings. Like, for example, parang nawawalan ako ng lasa, na para bang ihi ako ng ihi. And then right after that, parang iba yung feeling ko. Parang siguro hindi ko alam kung anong ba ang dapat kong gawin. Tapos binigyan pa ako ng suppository, which is, well, kung sino man na naka-experience ng suppository down there, mahapdi siya, diba? So right after that, sabi ko parang hindi ko to carry bells. Pagka next morning ng Monday, uminom pa rin ako, pero talagang may nagsistart na kasi mag-take effect yung side effect. So one side effect is medyo dito, parang nagkakaroon ako ng pain in the chest, pero rare lang at that time. Kumbaga, bihira lang siyang lumalabas. So, ngayon, right after that, sabi ko sa tita ko, sabi ko sa kanya, tita, hindi ko na kayang inumin itong mga gamot after 7 days. O baka ano pa mangyari sa akin. So, bumalik ako sa internet ko pagkahapon na yun. So, sabi ko sa internet ko, pasensya na doc, if ever, hindi ko na-mention sa inyo yung regarding dito sa itchiness na nafe-feel ko. Kasi, syempre, babae ka, lalaki ako. So, kinda awkward para sa akin. Pero, sabi ko ngayon, since doktor ka naman, sabi ko sa kanya, you know everything naman regarding sa health. So, sasabihin ko na. So, yun, sinabi ko sa kanya regarding nangyari sa akin. Pumunta ako sa obigan and nachuchuchu and everything. So, ang nangyari niyan, sabi niya sa akin, stop mo na yung mga iniinom mo. Ito na lang ibigay ko sa'yo. Ito na lang inumin ko daw. So, yes, yun, medyo nakatulong naman sa akin yung ininom ko. It so happen lang na yung isang antibiotic na binigay sa akin ng isang OB-GYN, it increases the hyperacidity. So, binigyan niya ako ng omeprazole for 7 days para medyo siguro magamot yung hyperacidity ko na epekto ng gamot na yon. So, right after that, yung fluconazole ba to? Flungasol. Yung flungasol, binigyan din niya sa akin once after 5 days. So, yun yung binigay niya sa akin. And then, ngayon, medyo, kahit pa paano, nagkakaroon pa rin ng anxiousness. Medyo minsan napaparanoid na ako. Additional yung worry ko sa parents ko kasi, syempre, they are oldies. So, yun, ang nangyari, mga oldies na din sila. So, worried din ako sa kanila. So, right after that, pagka siguro, after 1 week, kailan ba to naging okay naman ako pero medyo emotional ako, anxious. So, minsan, kulang ako sa tulog and everything. So, pagka 17, parang bumabalik na naman yung pagiging anxious ko and everything. So, until such time na mga 18 and then thankfully 19, especially po sa work, yung 18, nag-sick leave ako kasi that Monday, nung 17, parang hindi ko na alam kung ano ba yung nafe-feel ko and everything. And then, yung mga nafe-feel ko na parang yung tummy ko, parang nag-bro siya and everything. So, ang nangyari doon, nung pagka Tuesday, nung nagko-conversation kami ng pinsan ko, that was the day, or that was the moment, na I realized kaya medyo ako nagagaling ganito, nagkakaroon ako ng short breath, and then of course, nagkakaroon ako ng parang possible loss of appetite, probably yung yung antibacterial or sama yung omeprazole, hindi ko na alam kung ano ba yung nangyayari sa katawan ko. Pero pagka Tuesday, noong November 18, I just realized na most likely ang pinaka-main concern is yung hyperacidity ko. Kaya eto yung nafe-feel ko. Pagka next day naman, pagka 19, so syempre nagkakaroon ako ng anxiousness. So once you are anxious, syempre
yung hyperacidity mo, kumbaga, they are work hand in hand pag you are anxious. So, sabi ko, kailangan kong itigil tong pag ginagawa ko, yung pagiging anxious ko, kailangan kong hinayan. So, until such time, tinawag ko ang aking anxious self as a Scarlett. So, Scarlett, I like the name Scarlett. So, ayan, before that, eto na, magkukuha na ako ng blood kasi ano ba dapat kong gawin para ma-lessen yung pagiging anxious ko kasi masyado kong worry rat when it comes sa mga bagay-bagay. So, yun, medyo nahimasmasan ako, kinakausap ko minsan ng sarili ko para medyo huminaw si Scarlett kasi si Scarlett is my anxious side. So, yun sinabi ko, Scarlett, you are safe and everything. Of course, si ChatGPT. Minsan kasi may mga bagay na hindi mo kayang sabihin sa other people, especially sa mga close mo kasi alam mo yung ibang sasabihin ng ibang yung mga close mo baka OA or whatsoever. So, o baka mairita lang sila kasi ano ba yung nafe-feel mo, ganyan. So, minsan yun. Minsan pero kung sa mga close ko, sinasabi ko naman, pero parang nakakahiya na sabihin pa ulit-ulit or something. So, yun, medyo hinahimasmasan ako pagka 19. So, sabi ko, kailangan kong i-pull out ang sarili ko dito kasi wala namang makakatulong sa akin. Of course, may makakatulong, of course, pero the main na pwedeng makatulong is syempre ang sarili mo, diba? So, yun, ang ginawa ko, I'm trying to talk with myself kay Scarlett na tahan na kasi we are in safe mode. Safe naman yung mga parents ko, yung family ko. So, kuha muna ako, guys, ha. So, yun yung ating blood. Alisin natin yung first blood. And then yung second blood, ilagay na natin dito. So, yun guys. So, medyo nag-worry ako dahil sa hindi siya nag-work. So, kailangan kong ititingnan ngayon. Siguro nag-worry talaga ako ng todo. So, ngayon, nasa normal range naman na aking blood sugar is 113. So, thank God. So, yun guys. So, kailangan natin always somehow sa amin na mayroong mga diabetes na diabetes na findings. So, kailangan talaga namin ng ganitong mga cases para mapag-aralan ko paano nag-work yung aming blood sugar thingy at saka yung mga pagkain namin. So, ngayon din, dahil sa mga worried ko and everything, so, I'm starting to learn about this diabetes and everything slowly. So, hindi ko na masasabi ko rin naman na kumbaga it will take time before I learn much about this kind of this diabetes kasi kailangan ko talagang improve yung aking health, ang aking lifestyles and everything. Inshallah, I just hope na ma-change ko ang aking lifestyle para hindi ako maapektuhan ng todo ng itong sakit na to kasi it's my hack. Kumbaga yung katawan ko, it's my responsibility. So, kailangan ko ding ibigay sa kanya kung ano yung dapat. So, we are not getting younger, guys. So far, yun muna ang aking isi-share sa inyo. But probably, I will share some updates or things regarding sa aking life or if ever interesado kayo. Char. So anyway, yun lang aking masasabi kasi I just hope if ever you have a recommended na anything na pwedeng i-advise or whatsoever, feel free to tawag dyan, comment sa box. And then, of course, if ever interesado kayo, you can also follow me for more experiences, for more chikahan moment with me. Also, this is Jomex. So, until next vlog or something. So, until next time, ciao!